sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang iglap, sumugod ang Dharma body ni Bone King Baza kay Li Wuji, habang sumisigaw ng mayabang, "Ikaw, isang early tribulation realm cultivator lang, lakas loob mong magyabang sa harap ko na nasa rurok ng tribulation realm, luluhod ka o magiging abo." Pero kalmado lang si Li Wuji, nakatayot walang takot, may nakakalokong ngisi pa habang nakatitig ng matalim sa paparating na atake, isang mabilis na galaw, swak, naputol ang kamay ng Dharma manifestation, hindi pa nakuntento si Li Wuji, pinaira-piraso pa niya ang nahulog na braso, dahilan para mapasigaw si Bone King Baza sa sobrang sakit. Napaurong ito, hawak ang dagwang kamay habang namimilipit sa hirap, sa gilid, napatili si Bone King Baji, "Kuya." Mabilis namang nilunok ni Baza ang isang heavenly peel at mariing nagsalita, "Minaliit ko ang kapangyarihang yun, pero dito na natatapos," sabay utos sa kanyang mga kasamahan, lahat, inumin ang nether heavenly peel, buuin ang abyssal bone demon suppressing formation. Sa isang kisap mata, sabay-sabay silang umatake, may halong galit at determinasyon, habang sigaw ni Baza, "Hindi ako naniniwalang kayang tiisin ng iisang tao ang lakas naming 5. Pero walang pangingimi. Sinugod sila ni Li Wuji gamit ang sword slash, bumungad ang matinding pressure sa hangin, bigla, isang enerhiyang kakaiba ang pumasok, si Hong Chenny, umapir, may kasamang bugso ng hangin na nagpapa-atras kay Baza. Lumapit si Hong Chenny sa likod ni Li Wuji, medyo may panunuya pa, "Nakikipaglaban ka pa sa ilang kalansay, ang hina mo naman, umupo ka na muna, ako na bahala." Kinunot noo si Li Wuji, hindi natutuwa. Tumingin ng masama at sumagot, "Ikaw na nakapulang damit, umalis ka dyan, pag inagaw mo ang prey ko, pati ikaw puputulan ko." Samantala, sa ibaba, gulat at pawisan si Bone King Baza, bulong niya, "May isa pang disipulo, at nasa peak tribulation realm pa? Sino ba talaga itong Ye Junlin?" Sa huli, napatikom ang kamao ni Hong Chenny sa inis, sabay singhal, "Ano to? Anong tawag mo sa akin?" Mabilis na lumingon si Li Wuji kay Hong Chenny, sabay tutok ng daliri sa kanya na may matinding hinanakit, galit na galit niyang sinigawan, "Hoy, nakapulang damit, kung hindi ka kumbinsido, Terra, laban tayo, tingnan natin kung ang apoy mo mas mabilis lumamon, o ang espada ko mas malinis mamutol." Narinig yun ni Hong Chenny, at tila nagdilim ang mundo niya sa sobrang galit. Halos pumutok na ang ugat sa mukha niya habang mariing bumigkas ng may malupit na tingin, "Magaling, sobrang galing, dahil sa galit mo, nilamon ka ng kabaliwan, ni hindi ka marunong rumespeto sa nakatatanda, puro kabastusan pa ang sinasabi mo. Ngayong araw, lilinisin ko ang sekta sa ngalan ng aking master," sabay bitaw ng kanyang matitinding teknik, True Flame Purple Phoenix Wings, Crimson Wind Blazing Palm, diretsyong pinakawalan kay Li Wuji. Sunod-sunod ang pagsabog sa paligid, kalat ang enerhiya at pressure mula sa banggaan ng dalawa, parang nagwala ang kalikasan sa harap ng galit nilang tapatan. Sa ilalim, tumatawa ng may panlalait si Bone King Baza habang pinapanood ang magkadisipulo na nag-aaway sa taas, sambit pa niya, "Hindi lang tayo binaliwala ni Ye Junlin, pinabayaan pa niyang mag-away ang mga alagad niya, sobrang kayabangan." Samantala, napaluhod sa pag-aalala si Bai Xiaoxi habang nagmamakaawa, tama na, huwag kayong mag-away, pakiusap." Sa gilid, napahawak na lang sa ulo si Ye Junlin, dismayado at pawisan, "Ano to? Gusto ko lang sana mag-spar sila para sa stability ng realm nila. Paano naging ganito to?" Sa sandaling yun, pabulong pero mariing sinabi ni Baji kay Baza, "Kuya, naglalaban sila, nagkakalat ng enerhiya, sakto yan para sa abyssal bone dharma form. Huwag nating palampasin." "Yun din ang nasa isip ko," tugon ni Baza, sabay ngising nakakapanindig balahibo, "Padalhan natin sila ng tiket papuntang impyerno. Ipa-experience natin kay Ye Junlin kung ano talaga ang absolute despair." Sabay-sabay silang gumamit ng malupit na teknik, abyssal bone as the body, at mula rito, lumitaw ang dambuhalang bungo na kulay lila na gawa sa chi, sinundan ng kanyang mga kapatid na sumigaw, "Nether siya as the soul." Naglabasan ng higanting mga kamay na parang bangkay na gawa sa chi, matutulis ang mga daliri at tila handa ng wasakin ang lahat, sabay-sabay silang umalingaw-ngaw, Dharma form descend. At ayun na nga, sa tuktok ng kabundukan, hamarang ang nilalang na salaki parang higanteng Diyos, ang pinagsamang Dharma manifestation ng Bone Kings, Abyssal Bone Dharma Form Tribulation Realm. Nang makita ito, napanganga sa gulat at takot si Ouyang Feng, pati na ang isang cultivator sa tabi niya, halos mawala ng ulirat.
Habang si Ye Junlin at ang kanyang mga disipulo, sakay ng Divine Beast, pinapanood sa malayo ang malahiganteng anyo ng Dharma form ng kalaban na lumitaw, gulat na bulalas ni Bai Xiaoxi, Master, mas malaki pa to kaysa kay Aken. Sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Ye Junlin, bahagya siyang ngumiti at malamig na winika, interesante, napaka-interesante, mas matindi pa ang aura ng pinagsamang nilalang na to kaysa sa 3 ulo. 6 na brasong anyo ng mga banal mula sa Hanging Temple. Samantala, si Li Wuji ay nakitang walang awang ibinagsak sa lupa ng dambuhalang kamay na binuo mula sa chi ni Hong Chenny, biglang napalingon siya, may kakaibang presensyang dumaan sa kanyang likuran. Ano to? Sa mismong sandaling yun, lumapit sa kanya ang kakilakilabot na mukha ng Abyssal Bone Dharma form, ang presensya nito'y nakapanghihilakbot habang malisyosong nagsalita, hehe, natulala sa takot, walang makakatalo sa Abyssal Bone Dharma form sa ilalim ng True Immortal Realm, tingnan natin kung makakapagmayabang ka pa. Anong klaseng kalaban ba ang di ko pa nakita? Saka, gaano katagal mong mapapanatili ang anyo mong yan? Mariing tugon ni Hong Chenny habang naglalagablab ang apoy mula sa kanyang katawan. Sa narinig, sumugod agad ang Abyssal Bone Dharma form, gamit ang dambuhalang kamay nito, sinubukang durugin si Hong Chenny. Hayop ka, mamatay ka na, sigaw nito. Pero mabilis na lumipad si Hong Chenny upang iwasan ang pagsalakay. Hindi nagpatinag ang Dharma form, muling sumugod gamit ang 2 kamay. Ngunit si Hong Chenny ay tila isang ihip ng hangin, madaling nakaiwas, naiinis na sigaw ng Dharma form, ang bilis mong umiwas ha, ito naman. Isang iglap lang, nagsalpok ang slap attack nito, matindi ang enerhiya, nagliyab ang hangin, maliliit na langaw, kahit gaano ka pa kabilis, di mo matatakasan ang kapalaran mong tamaan at mapulbos, panunuya nito. Sa puntong yun, galit na sinigaw ni Hong Chenny, walang galang, sabay pinakawalan ang kanyang Dharma attack, isang naglalagablab na Crimson Wind Blazing Palm, habang inaapoy ang paligid, malalim ang iniisip niya, dati akong true immortal, mataas ang tingin sa sarili, pero ngayon tinatawag lang akong langaw ng isang mababang nilalang, sa isang iglap, ni hindi pinahirapan ng Dharma form ang pagwasak sa kanyang atake. Unti-unting naglaho ang apoy, naglaho ang pag-asa. Lumapit muli ang nakakatakot na mukha ng Abyssal Bone Dharma form, at may panunuyang sabi, mainit-init pa, nakakagulat kang mabait, ah. Ano? Gulat na sigaw ni Hong Chenny, sabay atras mula sa matinding takot, ngunit bago pa siya makagalaw, lumipad patungo sa kanya ang Abyssal Bone Dharma form, isang nakakamatay na suntok ang pinakawalan nito. Mamatay ka na. Napamulagat si Hong Chenny, sinigaw ng desperado, hindi maganda to. Sa gitna ng matinding desperasyon, buong lakas na sinalubong ni Hong Chenny ang paparating na atake ng Abyssal Bone Dharma form, banggaan agad ang 2 puwersa, kasabay ng malutong na panunuya ng kalaban, kung hindi agad magpakita ang iyong master, mawawala na ang mga buhay ninyo. Ngunit, hindi nagtagal, hindi na kinaya ni Hong Chenny ang lakas na atake ng kalaban at isang kisap mata lang. Tumilapon siya sa lupa na parang bulalakaw, lumikha ng malakas na sabog at makapal na usok. Habang unti-unting kumakalma ang paligid, tumindig siya at tahimik na nagmuni-muni, ang Bone Clan ay likas na may matatag na depensa, gamit ang kanilang matibay na buto. Kaya nilang tiisin ang kahit anong pinsala, kung hindi lang dahil sa malaking agwat sa cultivation realm, matagal ko nang sinunog ang mga kalansay na to. Samantala, biglang nagsalita si Li Wuji mula sa likuran ni Hong Chenny, dala ang isang mapanuyang ngiti, parang wala lang ang labanang nangyari, ilang sandali lang ang nakalipas. Oh, Senior Brother Hong, napakakakatawa naman ng pagkakataon, nandito ka rin pala. Pagkarinig nyon, bahagyang lumingon si Hong Chenny, kita sa kanyang noo ang lalim ng kunot, sabay tugon ng may malamig na tinig. Mukhang natauhan ka na, naalala mo pa ba ang mga salitang binitawan mo kanina? Ha? Anong mga salita? Sarkastikong tugon ni Li Wuji habang iwinawagayway ang kamay. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Patuloy niya, pagkatapos kong magwala, ni hindi ko na nakilala ang kahit sino, pati pangalan ko nakalimutan ko. Hindi mo pwedeng seryosohin ang mga pinagsasabi ko. Hindi talaga pwede, Senior Brother. Ngunit sa kanyang isipan, bumubulong ang kaba, patay na. Ang lahi kong walang silbi, ramdam kong tinamaan ko ang ugat ni Senior Brother. Huli na ba para tumakbo? Bigla siyang napatayo sa pagkagulat nang makita ang higanteng kalansay. Ay grabe, ano to? Ang laki ng skeleton na to, Senior Brother, yan ba ang kalaban mo kanina? Kalma ang sagot ni Hong Chenny kahit pawis na pawis, hindi laban, tinatansya ko lang ang lakas niya, kalansay lang yan.
Sa narinig, ngumiti si Li Wuji ng may malamig na ngiti, sabay thumbs up. Syempre, walang makakatalo sa divine might ni senior brother, siguradong nagpaparaya ka lang. Pero hindi na napigil ni Hong Chenny ang inis. Li Wuji, tumigil ka, kung hindi, ako na ang maglilinis ng sekta para kay Master. Samantala, naglakad ang Abyssal Bone Dharma form patungo sa Divine Beast ni Ye Junlin. Nang makita ito, gulat ang sambit ni Little Black, hindi maganda to. Lumalapit ang halimaw kay Master, mukhang may balak to. Sa sandaling yun, mariing nagsalita ang Abyssal Bone Dharma form habang patuloy na naglakad papunta kay Aken. Hey, kaya't napagpasyahan mo na rin agad sa tunay na matigas na buto. Ayos lang sa akin, ang higanting kalansay na ito'y may depensang walang kapantay sa kanyang mundo. At lakas na di pa nasisilayan sa daigdig na ito. Ye Laoliu, titingnan ko kung paano ka pa makakapanatiling kalmado't buo ang loob sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, halos matulala si Little Black sa tindi ng takot, parang may ihina sa pantalon habang mahigpit na nakayakap kay Bai Xiaoxi, sumigaw siya ng pabakla sa kaba, "Ma Master, paparating na yan." Halos mapaluhod sa sindak si Bai Xiaoxi at napasigaw, takot na si Mao si Master. Sa mismong sandali, lumabas ang galit sa tinig ng Abyssal Bone Dharma form. Ye Junlin, sobra kang mayabang, sa tingin mo ba, ang dalawang disipulo mo lang ay sapat para supalan kami, ngayon, ikaw na ang susunod. Pero si Ye Junlin, chill lang, nakatayo siya sa likod ng kanyang Divine Beast, tila hari sa trono, ngumiti at mariing nagsalita, alam kong kabado ka, pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos, iniangat ni Ye Junlin ang kanyang mga kamay sa ere upang magunat, kasabay ng background music, parang nag-e-ensayo para sa isang Zumba competition. Habang nagpapatuloy siya sa pagunat ng mga braso, mariing nagtanong si King Baza, anong ibig sabihin nun? Ngunit hindi sumagot si Ye Junlin, tuloy lang siya sa kanyang pagunat, waring wala siyang pakialam. Nang masaksihan yon, napailing si Baji, halatang naiinis sa nakikita. Big brother, nilalait niya tayo, ginagago niya tayo. Pero nang bamaling muli si Ye Junlin, bumago ang ekspresyon niya. Matalim ang tingin, nakangiti ng may panunuya, sabay sabing puno ng yabang, akala mo bang matibay ka na? Tumugon ang Abyssal Bone Dharma form ng buong kumpiyansa, ang katawan ko'y kayang itaguyod ang langit at lupa, sa isang pitik ko, kayang durugin ang araw at buwan, sa paningin ko, ikaw ay parang alikabok lang. Narinig yun, kaya't agad na pinalaya ni Ye Junlin ang kanyang napakalakas na enerhiya, mula sa kanyang likod. Unti-unting lumitaw ang Dharma Heaven and Earth niya, isang dambuhalang anyo ng kapangyarihan, mariin niyang sinabi, alikabok, tandaan mong maigi ang kayabangan mong yan, dahil maya-maya lang luluhod ka na't aaminin ang pagkatalo mo. Ngumisi ang Dharma manifestation ni Ye Junlin nang may matinding paghamak, sabay bulalas, kalansay lang na pinagtagpi ay nangangahas tawaging sarili niyang tagapagtaguyod ng langit, at sa huli, tumambad ang mas dambuhalang Dharma body manifestation ni Ye Junlin, mas makapangyarihan, mas mataas, mas may awtoridad kaysa sa Abyssal Bone Dharma form. Kasabay nito, mariin niyang ipinaabot, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng pagtindig sa pagitan ng langit at lupa.